Please like, share, and subscribe to Kalingap JP for more videos. Magandang araw po sa lahat ng mga kalingap. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ako po si Kalingap DP at welcome po muli dito sa ating channel. Sa video natin ito ngayon, pag-uusapan natin ang isang interesting na topic na matagal na pinag-uusapan, pinagtitismisan, minamahal at minsan ay kino-question. Pag-uusapan natin kung ano ba ang unang napansin ni Kalingap Mikoy kay Krista noong una pa lang. Bukod sa gandahan, bukod sa magandang boses, at bukod sa talento na hindi naman natin maikakaila. Dahil kung tutuusin mga kalingap, marami namang magaganda, marami ang magagaling kumanta, at marami rin ang talented. Pero bakit si Krista? Ano ang meron sa kanya na hanggang ngayon ay hinahangaan, sinusubaybayan, at sinusuportahan ng napakaraming tao? Sa totoo lang mga kalingap, hindi agad ito makikita sa kamera, hindi agad maririnig sa boses, at hindi agad mararamdaman sa unang tingin. Pero ayon mismo kay Kalingap Mikoy, isa sa mga unang dahilan kung bakit siya humanga kay Krista ay kung paano ito makipag-usap. Simple pero may laman, maayos pero may lalim. Bata pa pero marunong makiramdam. Dito palang mapapaisip ka na, hindi ba? Paano nga ba nagiging ganito ka-mature ang isang tao sa murang edad? Is it natural or is it shaped by experience? At doon napapasok ang tanong na maraming kalingap ang curious. Communication ba ang tunay na nagpapaganda sa isang tao? Habang mas nakikilala ni Kalingap Mikoy si Krista, mas lalo niyang napansin na hindi lang ito basta marunong magsalita, kundi marunong ding makinig. At sa mundo ayon, na puro ingay, puro opinyon, puro sarili, bihira ang marunong makinig. Aya siguro doon nagsimula ang paghanga. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa paraan ng pagintindi, at dito na rin nagsimulang mabuo ang isang tandem na kalaunan ay tatawaging Mikris, isang tandem na para sa iba ay inspirasyon, para sa iba ay kilig, at para sa iba naman ay tanong kung totoo ba o pang-content lang. Okay, Chris, kasi ang galing makipag-usap. Galing nga. Di ba, isipin mo, boss, Parang ako pa hindi nala niya dati. parang siya pa yung nag-i-initiate minsan dati ng convo. Kasi ikaw mahihain pa, no? Hindi, actually, hindi naman ako mayayain. Kaso Kinakabahan. wala talaga lumalabas na boses sa akin. Kasi yung bug, 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 bug. Puro Tas, kaba. yung pawis ko basang-basa ang Alam naman natin mga kalingap na may pangarap si Krista na maging flight attendant. Isipin niyo yun, hindi lang basta pangarap, kundi isang propesyon na nangangailangan ng disiplina, grace, professionalism, at higit sa lahat, mahusay na pakikipag-communicate. Parang swak na swak sa personalidad niya, hindi ba? Pero may mga nagtatago din, posible ba talaga na matupad ito? Lalo na ngayon na nasa mata na siya ng publiko. Kayang pagsabayin ang personal na pangarap at ang responsibilidad bilang isang iniidolo ng marami. At kung sakaling matupad ito, ano ang mangyayari sa Mikris? Will things change? Or will they grow separately but still support each other? Maraming haka-haka, maraming opinyon, at marami ring hindi naniniwala. May mga nagsasabi na baka hanggang dito na lang. Baka sa umpisa lang maganda, baka pag may mas malaking opportunity, may maiiwan. Pero mga kalingap, hindi ba ganito naman talaga ang buhay? Walang kasiguraduhan, pero may pagpipilian. At ang tanong, pipiliin ba ang sariling pangarap kahit may masasaktan? O pipiliin manatili kahit may isusuko?
Sa mga panahong ito, mas naging bukas si Kalingap Nikoy sa pagsasabi ng kanyang mga pinagdaanan. Ayon sa kanya, ito raw ang taon na pinakamaraming blessing na kanyang natanggap. Hindi lang blessing na para sa sarili, kundi blessing na nagiging dahilan para makatulong sa iba. Dati pa raw ay tumutulong na siya. Kahit walang kamera, kahit walang nanonood, pero ngayon, dahil mas marami ang biyayang dumarating, mas marami rin ang kanyang natutulungan. At dito pumapasok ang isang tanong na minsan ay controversial. Masama ba kung may kamera habang tumutulong? Kung mas marami namang naabot? Is visibility a bad thing, or does it actually amplify kindness? Hindi rin mawawala ang mga nagsasabi na baka ginagamit lang ang mga kwento, baka ginagamit lang ang tandem, baka ginagamit lang ang emosyon ng tao. Pero sa kabilang banda, nariyan din ang libu-libong solid supporters ng Mikris na naniniwala. Hindi dahil perfecto sila, kundi dahil totoo sila. At sa gitna ng lahat ng mga ingay, makikita mo pa rin ang suporta ng mga sponsor na patuloy na nagtitiwala at ng mga kalingap na araw-araw na nanonood, nagko-comment at nagdadasal para sa ikabubuti ng lahat. Patuloy din natin suportahan ang matubang families na Kuya Bal, Kalingap Prab at ang buoting Kalingap na walang sawang nagbibigay saya, tulong at inspirasyon sa ating mga kababayan. Dahil kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa lab team, hindi lang ito tungkol sa Mikris, kundi tungkol ito sa community na nabuo sa mga kwento ng buhay na nagtatagpo at sa mga taong matutulungan dahil sa isang platform. Pero hayaan niyo ako magtanong sa inyo mga kalingap at sana ay sagutin niyo ito ng tapat sa sarili ninyo. Kung dumating ang panahon na magbago ang lahat, kung dumating ang araw na maghiwalay ang tandem, maranatili pa rin ba ang suporta? Or are we only here for the kilig dahil ang tunay na suporta hindi lang para sa masasayang eksena, kundi pati sa mga panahong mahirap, tahimik at walang kamera? Si Kalingap Mikoy at si Krista ay hindi perpekto, nagkahamali rin, natututo rin at patuloy pang hinuhubog ng karanasan. Pero marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit sila minahal ng marami dahil sa isang mundo na puro peke. Ang pagiging totoo ay nagiging bihira at mahalaga. Kaya ang tanong na yon, Mikris ba ay isang page lang o isa itong kwento na tatagal at iiwan ang marka? Can young people really inspire? Not just entertain. At tayo bilang mga kalingap, sumusuporta ba tayo dahil may inaasahan o dahil gusto lang talaga nating makakita ng kabutihan na nagiging viral? Maraming salamat po mga kalingap sa pananatili hanggang dulo ng video na ito. Kung kayo ay may sariling opinion, huwag kayong matapot mag-comment. Kung kayo ay fans ng Mikris, iparamdam nyo ang suporta. At kung may tanong pa kayo, ilagay nyo lang dito sa comment section. Ako po si Kalingap DP at lagi nating tatandaan mga kalingap. Ang tunay na biyaya ay mas lalong dumarami kapag ito ay ibinabahagi. Ano yung mga nagbago nung nagkaroon ng Mikris? Yan, ano yung mga blessings na boss, mga ano na yung mga magagandang nangyari sa iyo at hindi lang sa iyo pati kay Krista, di ba? Actually, masasabi ko, kaya nga sabi ko, one of the best year in 2025 for me kasi ang dami nagbago. Nagbago talaga yung buhay ko, boss. Hindi na pagdating sa blessings, no? Pagdating sa blessings, yun na kahit papaano na nakakatulong tayo. Mas kung dati kasi limited lang, ngayon ano talaga, Kayang-kaya mo naman kaya ko na, bigay. diba? Tapos yun nga, napapaayos natin yung mga sira sa amin. Tapos yun, pero syempre hindi mo sinishare ko talaga
Kasi yun talaga, kalingap tayo, di ba? Nasa puso din natin. Wala pa na, kahit hindi naman tayo kalingap na nasa puso na talaga natin ang matulungin kasi kahit walang camera dati, nagagawa ko naman tumulong eh. Lalo sa kaibigan. Iba. Oo naman. Alam ko Alam na yan, alam yun ng mga alam yan ng mga nakakasama ko ngayon sa vlog ko. Yan sila Ian. Kilala mo yun? Sila Ian kasi alam nila kung sino talaga si Michael. Michael pa eh. Michael hindi Mikoy. Mikoy lang kasi nito. Masasabi ko ang dami talaga nagbago sa akin sa simula nung nagkaroon ng Mikris. Pero ang pinaka naging masaya ako doon yung madaming nagmahal sa amin. Tsaka syempre kay Krista na Mahal mo na? Ay, nagmahal pa, boss. Nagmahal sa inyo. Okay. boss